hindi isa lang. John 10, the Lord Jesus says, I came that you might have life and have it abundantly. Jesus would like us to have comfortable, abundant, fruitful life. So the Lord taught in many instances, for people to invest and to make good profits from their investments. Kaya napakainam na isipin na gusto ng Panginoon na maayos ang ating buhay. At ang napakatalinong lalaki sa kasaysayan sa Biblia, si Solomon, ay maraming katuruan tungkol sa pag-diversify o pagpaparami ng ating mga haligi, mga poste, mga inaasahan. Ecclesiastes 11 verse 2, put your investments in several places, many places even, because you never know what kind of bad luck you are going to have in this world. Ilagay daw ang ating puhunan, ang ating lakas, ang ating proyekto sa maraming iba't ibang interes, hindi lang sa isa. Kasi hindi mo alam kung alin ang dadami, alin ang kokonte, alin ang pagpapalain, alin ang dadalawin na tinatawag na kamalasan. Na maraming mga conservative Christian ayaw gamitin ang word na ito, but really in the Bible it is used and the concept is very clear. Sabi ni Solomon, time and chance happens to all. Other versions say, bad luck happens to some of us at any given time. Kailangan daw ating mga investment medyo nakakalat. Hindi naman yung kalat na sabog, pero hindi lang isa para mas matibay ang iyong pagkakatayo. Ecclesiastes 11 verse 2, be generous and someday you will be rewarded. Share what you have with 7 or 8 others, because you never know when disaster may strike. Maging mapagbigay daw, hindi lang sa isa, kundi sa 7 o mga 8 tatanggap. Maging mabuti ka, hindi lang sa isang tao. 7, 8, damihan mo ang gagawin mo ng kabutihan. Maging matulungin ka, hindi lang sa isa, kundi sa marami. Kasi hindi mo alam kung sino sa mga tinulungan mo, ang pagdating ng araw ay tutulong din sa iyo. Hindi mo alam kung sino sa mga binigyan mo ang magbibigay dit magsusukli. Hindi mo alam sa maraming itinatanim mo kung alin ang tutubo, bubunga at mahihitik sa maraming pakinabang. Kaya mainam na hindi lang isa ang pinaglalagakan ng lahat ng lakas, ng lahat ng atensyon, lahat ng pag-ibig, at lahat ng makakayang ibigay. Sabi niya, you do not know which project disaster might strike, or you don't know how disaster might strike. Sinasabi ng marami noon, do not put all of your eggs in one basket. Alam natin ang karunungan ng kasabihan na yan, babasagin ang itlog, kaya dapat ay hindi sa iisang lugar lang. Pag natapakan ng elepante yung isang basket mo, nadagan na ng kalabaw, natapakan, natumbahan ng tao, durog lahat. Kailangan iba-iba ang pinaglalagyan. Sabi ng mga kabataan, do not put all of your files in one hard drive. Have a backup. Para may mangyari man na hindi inaasahan, may iba ka pang pwedeng sulingan at pwedeng sandalan. In other words, do not invest all your resources in just one enterprise. Hindi isa lamang na project o negosyo, hanap buhay, ang dapat lagyan ng lahat ng ating mga tinatangkilik sa buhay. Ecclesiastes 5:13 to 14. I have seen something terribly unfair, and this is what we have read before. People get rich, but it does them no good. Suddenly they lose everything in a bad business deal, then have nothing to leave for their children. Tendency kasi ng mga tao na pagka merong kumita, merong nagbigay ng biglang ginhawa o tubo, mahumaling na doon. Kaya maraming nararaket, maraming nadadaya ng mga schemes, nung mga mag-i-invest ka ng 1,000, after 1 week, magiging 1,200. So, maglalagay ka muna ng 1,000, pag tumubo ka na ng 200 agad-agad, maglalagay ka na ng 2,000 para maging 2,004. At mamaya, 10,000 na yung ilalagay mo dahil parami ng parami. Nawawili ka, hanggang isang laman na yung alahas mo, ibenta mo yung bahay,
Sabihin mo sa mga kapitbahay at kaibigan mo, mag-invest din kayo dito kasi dadami ang pera nyo. Lahat-lahat yung nilagay nyo na doon. Hanggang isang araw, nung kukunin nyo na yung kita nyo, biglang wala na, nagsara na, fly by night, tinakbuhan ka na, kasi pala ay racket. Pag kami kumikita, maganda, maglaan pa rin sa ibang investments. Kasi hindi mo alam kung biglang dadalawin ng dilubyo yung investment mo na napakaganda pa naman sana ng kita. Sa ibang version ng Ecclesiastes 11:1-2, ship your grain across the sea. After many days you may receive a return. Invest in 7 ventures, yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. Importante na marami kang tukod, hindi isa lang. Kaya pagka babagyo sa mga probinsya, yung mga bahay, dinadagdagan nila ng suhay, ng ibang mga tukod at haligi para tumibay ito. Ganon din ang ating buhay pananalapi. Ganon din ang ating buhay emosyon or ating emotional life at ang ating spiritual life. Ecclesiastes 11:2, according to yet another version that amplifies the many wonderful angles of the same idea, put your investments in several places, many places even, because you never know what kind of bad luck you are going to have in this world. So, invest in diverse places, in diverse ventures, and even in diverse persons and projects and interests. Hindi natin tiyak. Kahit para ang ganda-ganda ng panahon ngayon, hindi mo alam, biglang-biglang may dumarating na bagyo. Biglang-biglang naiiba ang ihip ng hangin. James 4:13-14, you should know better than to say, today or tomorrow we will go to the city. We will do business there for a year and make a lot of money. What do you know about tomorrow? Ang lahat ay pakikipagsapalaran lamang. And the more you spread your resources, the more covered you are against what might come ahead. There are many examples of diversification in the Bible, especially in the career of Solomon. Ecclesiastes 2:4-8, talagang matalino siya. I did some great things. I built houses and planted vineyards. I had flower gardens and orchards full of fruit trees. I had pools where I could get water for the trees. I owned slaves, and their sons and daughters became my slaves. I had more sheep and goats than anyone who had ever lived in Jerusalem. Foreign rulers brought me silver, gold, and precious treasures. Si Solomon, king of diversification. Hindi siya umasa sa royal income earned from the taxes from the people. Hindi lang yon. Marami siya mga proyekto. Nagpagawa siya ng mga bahay na pinaligiran niya ng mga taniman, ng mga halamang pinakikinabangan. Meron siyang flowers para sa pabango, sa ganda, maaring sa halimuyak nito. Pero meron din siya mga punong kahoy na pwedeng pitasan ng mga prutas. At hindi lang yon, nagpagawa siya ng mga reservoir na hanggang ngayon nagsusurvive pa kung dadalawin nyo outside of Jerusalem, mga hinukay sa bato na malalaking parang yung mga pools kung saan siya nag-iipon ng tubig. Kasi magtatanim ka na magtatanim, mag-i-invest ka, paano yung dilig? Paano kung hindi umulan? Kailangan may nakareserba ka ring tubig. Hindi ka umaasa lang sa isang source. Meron ka pang ibang ginagawang paraan. At napakaraming naging kayamanan nitong si Solomon. The teacher invested his wealth in various economic resources that could increase his wealth even more. But let us be cautious. Over diversification spelled the doom of many companies and enterprises. Diversify, but do not over diversify. Do not spread yourself too thinly to the point that you no longer gather any traction or any profit. Merong iba-iba pero hindi sobrang dami. Yung babae na dinadakila natin at tinatanghal, the woman of Proverbs 31, paano siya nagda-diversify? With her own hands, she gladly makes clothes. Kaya niyang gumawa ng sarili niyang damit, hindi siya umaasa sa iba. Laging marami nagtatanong, Pastor, ano po ba ang magandang negosyo?
meron po akong konting puhunan. And I always tell them, walang magandang negosyo by itself. Ano ang magandang negosyo? Yung kaya mong paandarin mag-isa. Gusto ko po magkarinderya eh. Marunong ka pa magluto. Eh kung absent yung cook mo, sarado ka. Gusto ko po magtayo ng parlor. Marunong ka pa maggupit, mag-manicure, pedicure. Pag inabsentan ka ng empleyado mo, aandar ba yung negosyo mo? Gusto ko po magtayo ng talyer. Marunong ka ba magmekaniko, maglatero, magmasilya, mag-welding. Huwag kang magagawa ng negosyo na hindi mo kayang paandarin. Aasa ka sa bayaw mo, sa pinsan mo, sa kapatid mo. Gusto ka lang nilang magbukas ng negosyo para magkatrabaho sila. Pero pag nagkaroon sila ng better opportunity, lalayasan ka nila. Kaya marami nagtatayo ng negosyo na bibigo. Gusto magtayo ng panaderya kasi yung bayaw, panadero. Nung may pag-abroad, nag-abroad si bayaw, o ano mo ngayon yung pugon mo. Gawin mong higaan. Kasi hindi mo kayang paandarin. Kaya itong babaeng to, with her own hands, she gladly makes clothes. Meron siyang skills. Hindi siya umaasa sa iba. Ano magandang negosyo? Yung alam mong paandarin, yung kaya mong paandarin, at gusto mong paandarin. Yan ang magandang negosyo. Hindi ko mo nagtagumpay yung pandesal ng kapitbahay mo, magtatayo ka rin. Nagtagumpay yung kanyang water filling station, maglalagay ka rin. Mamaya, bawat tabi-tabi na kayong may tindahan, tabi-tabi kayo may hot pandesal, tabi-tabi kayong may water station, lugi na kayo lahat. Kasi hindi na diversification yun. Ang buong community, iisa yung negosyo. You are spelling your doom. This woman of Proverbs 31, she is like a sailing ship that brings food from across the sea. Importer din siya. Para sa mga panahon na wala silang ani, nag-i-import siya. Kung saan maraming produkto, doon siya bibili. Dadalhin niya sa konti lang yung produkto, maganda ang presyo. She knows how to buy land and how to plant a vineyard. Nakita niyo, marunong siya bumili ng mga lupa. At marunong siya magsaka. Bili ka ng bili ng lupa, wala ka namang itatanim. Nakatiwangwang, anong klaseng investment yun? Yung mga daddy, bibili ko na mahal na alahas. Ang mahal-mahal yung daddy, investment yun. Anong investment? Pag naghirap tayo, ibinasangla mo yan, binabarat. Pag gusto na ibenta, wala namang bumibili, muraw na lang, investment, hindi mo pa aminin na gusto mo lang maglagay ng hikaw dyan sa tenga mo, na kasi laki na siniguelas. So, ano po kasing investment yun? Kikita ba yan? O gastos lang yan? She knows how when to buy or sell. She makes clothes to sell to the shop owners. She is cheerful about the future. Sabi ng ibang version, she can laugh at the days to come. Bakit? May savings. May income. She is charitable. She opens her hands to the poor, but she never stops making money. And this woman can laugh at the days to come because she doesn't solely depend on one investment, the husband. Hindi lang siya nakaasa sa husband. May sarili siyang income. Yung mga iba, naku po, pinubugbog ako ng asawa ko, inaapi ako ng bababae, inuwian ako ng sakit, ba't di mo iwan? Wala po akong income. Yun. Mahirap talaga pag wala kang income. Ibig sabihin, hindi ka nag-diversify, isa lang ang inaasahan mo. Kaya ngayon, makakapit kang parang tuko. Kahit iwinawag-wag ka na, ayaw mo pang tumanggal kasi wala kang aasahan. You can only laugh at the days to come when you can produce what you need. Or when you participate in the production of your husband or your son or daughter
to the point that you are not a dependent, you are a participant in the production. Mahalaga meron tayong saysay, hindi lang tayo umaasa para marami tayong pwedeng paghugutan ng lakas. Do not invest all of your love in just one object. That is an extended application of this teaching. Love and invest in more than just one person. Diba sinabi, give to 7, to 8. Marami kang anak, may isa ka lang paborito. Nakakatiyak ka ba na pagtanda mo mamahalin ka ng paborito mo na yun? Tsaka masama yung may paborito, anak mo lahat yan, ang galing sa yung laman at yung dugo, mahalin mo lahat. Hindi isa lang ang itinatangi, isa lang ang binibigyan ng pasalubong, isa lang ang ipinagsya-shopping. Parents should never do that. At kahit sa kaloob-looban mo may parang mas matimbang, hindi mo naman kailangang sobrang ipahalata yun. Love and invest in more than just one person. Kung kaya mo magpaaral ng anak mo, magpaaral ka. Kaya mo magpaaral ng iba pa, magpaaral ka. Kasi hindi naman lahat ng anak ay nag-aalaga ng magulang. At hindi naman lahat ng mga anak nagsusukli ng mabuti sa magulang. Luke 10:27, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. So tatlo ang minamahal dito sa Luke 10:27. Love God. Can you imagine all your heart, all your mind, all your strength, parang wala nang natira, pero meron pa kasi sabi, and your neighbor, love also, and yourself. Mahal mo rin dapat ang kapwa at mahal mo rin ang iyong sarili. May mga tao, Diyos na lang ang minahal, puro religion na lang ang buhay, tapos nakatiwawang ang labada, hindi man lamang maplansya kasi laging nasa prayer meeting. Walang ginawa yung mga young people kundi makapag-fellowship, mag-activity, pero hindi na nakakatulong sa bahay. Kuminsan, hindi na nakakapag-aral para si puro kabanalan. Balance dapat. You love God, you love others, and you love yourself also. Malaki ang utak at puso na ibinigay ng Diyos sa tao dahil tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Kasya lahat yon. Management lang. Hindi ko man nahumaling ka sa relihiyon, nahumaling ka sa Biblia, nahumaling ka sa Bible study, napapabayaan mo ng mga tungkulin mo sa bahay, yung pag-aaral, o iba pang mga bagay. Kasya lahat yan. Management lang. At sinabi, love your neighbor. Love God and people. Some people become very religious, they become narrow-minded, that they love God only, but they hate all other people. They don't hate only those who are ungodly, they hate those who are also religious, but in another congregation. Don't misuse your love for God to hate and harm other people. Ang laki ng kayang gawin ng ating isip. Kaya kailangan lamang practice, exercise. Favoritism, loving only one, that is very counterproductive. Katulad ng pamilya nila Jacob, pamilya ng kanyang sambahayan na may mga paborito. Yung tatay, paborito yung anak na panganay. Yung nanay, paborito yung anak na bunso. Nagkawatak-watak tuloy ang pamilyang ito. Binless ng ama yung anak na hindi dapat tumanggap. Yung dapat tumanggap ng blessing, nadaya. Genesis 27:38, Father, Esau asked, don't you have more than one blessing? You can surely give me a blessing too. Then Esau started crying again. Later on, he wanted to kill his brother who stole his blessing. Dahil sa favoritism practiced by the mother and the father, their family was destroyed. May mahal kang anak, mahalin mo lahat ng anak. Love a person and other persons. Merong mga lalaking anak, pag nagkasawa, nakakalimutan na yung magulang. Love your wife and your mother. Sabay. Magkaibang uri at hugis ang pagmamahal yon, pero dapat sabay. Nagkaasawa ka, love your husband and your mother-in-law. Hindi husband lang. Dapat maraming pinagkakasya para hindi conflict ang buhay. Love your son and your daughter-in-law. Hindi son mo lang kasi hate mo yung daughter-in-law. Paano yun? Conflict yun. Love your child and other children. Kung gaano mo kamahal ang iyong anak, yung ibang bata dyan,
ganon din kamahal ng mga magulang nila. Kung kakayanin lang sana ng ibang magulang na mahalin din yung anak nila, tulad ng pagmamahal mo sa anak mo, ay di maganda ang mundo. Pero kung may kakayanan ka, may resources, na mamahal mong mabuti ang anak mo, magmahal ka rin ng anak ng iba na hindi kayang mahalin ang sarili nilang magulang. Spread the love. Love your career. Love a vocation and people. Hindi kailangang mamili lamang. Love your church and school and work. Lahat yan pwedeng pagsabay-sabayin. At napakahalaga, lalo tayo ay nakakaedad na. Love and keep your old friends, but make new friends. Kailan mo malalaman na nagkakaedad ka na pala? Pag yung mga kababata mo ay nagkakandamatay na isa-isa, uubos na sila, wala ka nang ginawa kundi magpunta sa mga libing at lamay, may edad ka na nun. Ang tanong, okay, nakakalungkot, nauubos ang iyong old friends. Meron ka bang new friends? Dapat, hindi lang old friends ang minamahal, gumagawa rin ng new friends para ang buhay magpatuloy at magkatuloy ng kasiyahan. Love new and old interests. Hindi ka napako na lang sa isang interest, napako ka na lang sa isang tao, napako ka sa isang vocation all your life. Malaki ang pusong bigay ng may likha, kasya ang maraming pagmamahal. Romans 12:16, live in harmony with one another. Do not be proud and be willing to associate with people of low position. So kasama na rin dito, makihalubilo ka sa ka-level mo. Ano man ang ibig mong sabihin sa level na yan? Makihalubilo ka doon sa above your level at doon sa beneath your level. Associate with people of any and all social positions. Yan ang example na binigay ni Jesus to the point that he was called a friend even of tax collectors and sinners. Hindi namimili ng kasama lang because everyone has a story and a lesson for you. Sabi ng Desiderata, listen to others, even the dull and the ignorant, they too have their story. Do not invest all of your brain in just one idea. Yan ang pinakamalaking creation ng Diyos, ang utak ng tao. Mas malaki pa yan sa universe. Walang mga computer ang pwedeng magdugtong-dugtong na pwedeng tapatan ang magagawa ng human brain. So do not invest your brain in just one idea. Do not listen to only one teacher. To only one teaching. Brainwashing ang mangyayari doon. At ito, nakakalungkot ang style ng maraming religions. Ayaw ka na nilang makinig sa iba, sa kanila lang. Ayaw ka na nilang may ibang malaman, dapat yung ipinaalam lang nila. At marami pa nga ipinagkakait sa iyo magbasa at mag-aral at mag-interpret ng Bible on your own. Kailangan yung dikta nila ang papasok sa utak mo. Kaya pinakamakikitid na utak sa balat ng lupa, karamihan yung mga relihiyoso. Kasi isa lang ang pinanggagalingan, controlled teaching. Binigyan tayo ng Diyos ng napakaraming capacity to think, ng mayaman na senses, hindi para isuko natin at ipaalipin sa isa o dalawang tao o organisasyon na kokontrol sa ating utak. Kailangan nagtatanong, nanunuri, at kung kailangan ay tumututol dahil nag-iisip. Mabuti yung maraming input ang mga magagaling at mahuhusay na teachers. Proverbs 15:22, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Nabibigo daw ang marami mga balak kung kulang sa matinong payo. Pero kung marami na nagbibigay ng matinong payo, nagtatagumpay ang mga ginagawa natin. Kaya si Solomon, ang runong-runong na, nung gagawin siyang hari, tinanong siya ng Diyos, ano mang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Anong gusto mong hilingin? Sabi niya, patalinuhin niyo po ako. Kasi ang mga taong ito ay tao nyo, hindi ko tao. Ang kaharian ay kaharian nyo, hindi ko kaharian. So anong malay ko kung paano mangunguna sa inyo mga tao? Turuan nyo ako, bigyan nyo akong wisdom. Tuwang-tuwa ang Diyos sa hiningi ni Solomon, kaya pati hindi niya hiningi, ay ibinigay. Tulad ng kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, kasi ang hiningi niya karunungan. Natuwa ang Diyos.
At si Solomon, hindi ko mo marunong na at pinarunong na ng Diyos, ay nakontento na sa kanyang alam. Hindi siya tumigil ng kaaaral. Ecclesiastes 1:13-14, I applied my mind to study and to explore by wisdom all that is done under the heavens. I have seen all the things that are done under the sun. Nag-aral siya ng nag-aral. Zoology, botany, astronomy, arithmetic, engineering, architecture, farming, the arts, poetry, drama, literature. Pinag-aralan niyang lahat. Kaya pag siya nabibigay ng turo at payo sa kanyang mga nasasakop, napapabuti ang buhay ng mga ito. Kawawa ang mga sakop na ang kanilang pinuno ay konti lang ang alam. Kawawa ang mga tinuturuan kung ang nagtuturo ay limitado ang alam at tumigil ng mag-aral. Nakapaglingkod siyang mabuti dahil pinalawak niya ang kanyang kaalaman, malalim, malawak, mataas ang pinaguhugutan niya ng kanyang mga desisyon, ng kanyang mga payo, at ng kanyang mga utos. Sabi niya, I have seen all things that are done under the sun. Alam niya kung paano mamumuno dahil napakaraming buhay ang naunawa niya, and he lived many lives, so to speak. Ecclesiastes 11:6, plant your seeds early in the morning and keep working in the field until dark. Who knows? Your work might pay off and your seeds might produce. Negatively, your work might not pay off and your seeds might not produce. So ang sinabi, okay, umagang-umaga, magtanim ka na. Pero pagkatanim mo, huwag kang magpahinga. Huwag kang tumigil gumawa. Gumawa ka pa ng iba-ibang mga proyekto kasi hindi mo naman alam kung yung tinanim mo tutubo nga. At hindi mo alam kung gaano tutubo yun, gaano dadami ang bunga nun. Eh kung doon ka lang umasa, nagtanim ka lang ng isa, tapos yun na. Eh kung hindi magtagumpay, kinain na insekto, dumating ang drought, o kaya ay kung ano-ano nangyari sa halaman na ito at hindi siya tumubo, eh di nakatunganga ka na. Sabi gano'n, huwag kang umasa sa isa lang. Huwag kang titigil. Yung iba, nakapagtapos sa halimbawa ng pag-aaral, tumigil na magbasa, tumigil na mag-aaral. No! Kung gumraduate ka noong 1972 o 82 o 92, ang dami ng bagong karunungan. Kulelat ka na by now. Kailangan nag-aaral ka pa rin. Eh, paano kung hindi ka gumraduate, hindi ka nag-aaral, tapos wala ka idinadagdag? Pinapaspel lang sa iyo ang Mississippi. Mo, nosebleed. Ayoko niyan. Pagka mga usapan ay nakakapagpatalino, na-stress ka na. Eh, saan ka kukuha ng desisyon sa mga ginagawa mo araw-araw na desisyon? Paano mo haharapin ang mga problema? Napakalimitado ng pagkukuhanan mong karunungan, napakalimitado ng pwede mong gawin. Kawawa ang umaasa sa'yo. Kasi hindi ka makakadeliver na mabuti. Ang tao dapat hindi tumitigil mag-aral kasi napakaraming dapat malaman. What we do not know is little. What we know rather is little. We do not know is immense. We must keep learning. So, it's always wise to have alternatives. To plant in the morning and to keep on doing other things until dark. Do not invest all of your life in just one philosophy, in one idea, in one set of beliefs. Dapat hindi narrow-minded.
Huwag yung may ituturo sa'yo, ayoko, ako'y serrado de candado. Tinuturoan kita, sabi mo, sarado ang utak mo, ipinagmamalaki mo na sarado ang utak mo. Na ayaw mo nang tumanggap ng liwanag, ng runong. Bakit? Alam mo na ba lahat? Marami sa alam natin, lalo relihiyon, namana lang natin sa mga magulang. Hindi mo naman talaga pinili na maging na religion mo, di ba? Namana mo lang. So dapat dumarating ang punto na tayo marunong na mag-isip, marunong nang manuri, sinusuri mo ang sarili mong relihiyon. Pagkatapos mong manuri, nag-aaral ka ng mga ibang mga options, at sa iyong panunuri, pag-aaral, pagbubulay-bulay, ay gagawa ka ngayon ng paninindigan kung saan ka mananalig. Hindi mo kailangang manahin lang na buong kabulagan ang namana sa magulang. Maaaring namana din lang niya sa magulang niya, hindi rin niya choice. Only a fool does not change his mind. Kailangan, kung marunong ka, nakakita ka ng mas maganda, change your mind. The New Testament, the teachings of Jesus is all about new things. New wine on new wineskins. A new spirit, a new covenant, a new commandment. Huwag tayong matakot sa new. Huwag tayong sentimental na ayaw natin bitawan yung old kahit meron ng mas mainam at mas mabuti. Marami mga bagay, maging isipin, maging mga philosophies, lipas na sa panahon, hindi na bagay sa iyong konteksto, sa iyong katotohanan sa oras na ito. Kailangan na tayong patuloy na magbago ng ating iniisip. Ecclesiastes 7:18, huwag daw maging extremist. It is good to grasp the one and not let go of the other. Whoever fears God will avoid all extremes. So huwag kang masyadong conservative, huwag ka na naman masyadong modern. Humanap ka ng balance. Huwag kang masyadong makaluma, huwag kang masyadong makabago. Sabi niya, be not the last. Be not the first. Be not the last to lay the old aside, nor be not the new. The first to try what is new. There is such a line in poetry, sabi, hindi ikaw dapat ang mauna sa anumang bago, pero huwag din naman ikaw yung huli. Nasa gitna ka lang. Pagka mga extremist, ako'y conservative, sobrang conservative. Pagka naman liberal, sobrang liberal. Dapat nasa gitna-gitna ka. Middle of the road. Para kung nasa kaliwa ka lang lagi, sa tabi ng bundok, kung may malaglag na bato, nahulog sa'yo. Kung nandun ka naman sa gilid, sa may bangin, gumuho yung lupa, nahulog ka. Sa gitna ka lang. Lalo kung nasa Cannon Road ka. Kailangan nasa middle of the road. Sa mga paniniwala din, huwag maging extremist. Guilty dyan yung maraming religious people. Pagka napasama sa ganitong sekta, sobrang extreme. Pag napasama sa ganun, nasa kabila, sila yung nagbabakbakan. Sa maramdalang pareho lang naman silang naghahanap sa Diyos at pareho lang silang tumatawag sa Diyos. Nung paman, kahit nung New Testament Church, may mga pagtatalo na, ano ba dapat ang manguna? Mind or spirit? Ano ba dapat? Intellect or emotion? Maging practical ba o mystical faith? Will I speak in tongues I do not understand? Or will I only speak in a word or language that I understand? Sabi ni Paul, 1 Corinthians 14:15, then what should I do? There are times when I should pray with my spirit, and times when I should pray with my mind. Sometimes I would sing with my spirit, and at other times I would sing with my mind. Any philosopher or theologian that encourages you to think in extremes should be avoided. Kasi papaliitin niya ang iyong utak, isisiksikan niya sa isang sulok, samantalang ang lawak-lawak ng pwede mong lakaran sa mundo. So love spiritually and practically. Love the next life and this life. Isang extremism yan, yung napakahilig sa end times. Puro end times na lang naman ang utak. Hindi na tuloy nabubuhay in the present, in the here and now. Every day, every hour, every minute, here on earth is a gift from God that must be enjoyed, that must be employed to doing good, that must be profitable for you and other people. Pero yung mga iba naging extremist, puro na lang end of the world ang iniintay, hindi na nabubuhay sa kasalukuyan. Yung iba naman, puro pang kasalukuyan lang, walang paghahanda sa future. Dapat balance. That is what health is all about.
So needless to say, brothers and sisters, Jesus says, I came that you might have life and have it abundantly. Jesus wants a full, abundant life for us. But for that to happen, we must be balanced. And to be balanced, you should diversify. Diversify in your business life, in your spiritual life, in your emotional life, and social life. Marami tayong pwedeng yakapin at mahalin, gawin, sabay-sabay. God is God of diversity. Look at creation. Hindi lang puro pang disyerto ang halaman, meron din pang tubig. Hindi lang puro pang nakadikit sa lupa, meron ding matataas na dapo na kumakapit sa matataas na puno. May mga namumulaklak ng pula, merong puti. Merong bagay na bagay sa mga basa na environment, merong dapat tuyong-tuyo. Ganon din ang ating buhay. Dapat kahit sa kamapalagay, buhay ka. Sabi ni Paul, I know what it is and how it is to live in plenty or in want. Whether I am cold or hot, whether I am hungry or well-fed, I know how to be content. Dapat ganun ang buhay natin. Marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong mag-adjust. Hindi yung hindi ka na makatulog kung hindi mo sariling unan ang gamit mo. Hindi ka na makakain kung hindi luto ng nanay mo yung kinakain mo. Dapat marami, nagkada-diversify ka para saan ka man malagay. Ano bang assignment ang mapagtapunan sa iyo, mapaglagyan, you will thrive, you will flourish. You'll be able to have a good life, to glorify God, and to help other people. So accept and develop your many personalities and talents. Kung minsan sa iba't ibang bahagi ng buhay natin, iba't iba yung talent natin. So, tapos ka na halimbawa sa talent mo na gano'n, may bago ka naman talent na dapat na linangin, dapat i-develop. Do not stick only to the past. Sabi ni Paul, you know what I do with the past? I forget about the past. I move on towards the future. Pag lagi ka lang nakatali sa past, maging extremist, ang iyong emotion, ang iyong pananaw, bukas dapat. Maraming dapat lasapin, maraming dapat magawa, ma-accomplish, ma-enjoy sa buhay na ito. Pero kung nakasara ang iyong isip, nililimitahan mo ang pwede mong gawin, you will limit your own opportunities. Do not put all of your eggs in one basket. Lalong-lalo sa pag-ibig. Yung mga iba, ang pinakamasakit na karanasan sa buhay, romantic love. Kasi nung umibig, lahat-lahat na ibinigay. Wala nang tinira sa sarili. Importanteng magtira sa sarili. Kahit mahal na mahal mo pa yung tao, napakahalaga na meron ka ring pagmamahal sa iyong sarili. Kaya sabi ni Jesus, love others as you love yourself. In other words, mahal mo sarili mo, at sa paraan na mahal mo sarili mo, mahalin mo rin yung iba. Huwag yung ikaw lang yung lamang, sila dehado. Pero huwag din yung sila lang yung lamang, ikaw dehado. Kahit mga magulang, nagmamahal kayo sa inyong mga anak, magtira rin kayo sa inyong sarili. Wala na yata kasing lungkot yung makakita ka ng isang magulang na ibinigay ang lahat sa anak, at yung anak no nagkaasawa na at mga sariling anak, nalimutan na yung magulang, ikaw ngayon nakatingala sa langit, naghihintay na lamang na matapunan ng limos at konting pagtingin. Magtira ka rin sa sarili, kasi ang pag-ibig sa sarili ay pag-ibig sa Diyos, dahil Diyos ang nagbigay sa atin ng ating sarili. Huwag na simot, na ubos na ubos. Diversify. Always leave something for yourself. And when you deal with people, when you do business with them, when you transact with people, always leave something on the table for the other person. Hindi sa'yo lang, hindi puro kabig, pero hindi rin puro bigay. Dear Lord, teach us to live a balanced life. Yung balanse sa pagtatanim at pag-ani, sa pagbibigay at sa pagtanggap, balanse sa pagmamahal at pagtanggap ng pagmamahal. Turuan mo kami, Lord, kung may imbalance sa aming buhay. If we practice favoritism, especially among those we should treat equally. Ipakita mo sa amin, Panginoon, kung kami nahuhumaling sa isang hanap buhay na inilagay na namin doon lahat na pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ng lahat-lahat. Turuan mo kami to be wise and diversify, but to not over-diversify to the point that we extend ourselves too thinly. Give us that wisdom, Lord, to be in a balanced situation. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan ng mga practical na turo ni Solomon at ng iba pa sa ating pang-araw-araw na buhay. How to diversify, ano dadamihan ang haligi ng ating bahay, marami ang tukod, marami ang pinagkukunan para hindi tayo agad-agad natutumba kung dumarating ang pagkakataon. Dear Lord, as your people bow before you, may you give this message, Lord,
the practical application that we should know and we should do. Turuan mo kayo, Panginoon, na mabuhay na merong tibay, may katatagan, para hindi